kontrobersyal dahil sa kanyang mga nakikita't nararamdaman na siya lang daw ang nakararanas. Si Ed Caluwag na sa pagkakataong ito, gusto raw magpaliwanag. Nagsisisigaw, gumugulong-gulong at bumabaluktot pa ang katawan ng lalaking ito na di umano sinasapian ng kung anong elemento. Iwanan mo yan! Alas hindi! If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ed Caluwag? Hi guys! Na-miss niyo ba ako? May something dito sa upuan. Medyo bumigat yung ulo ko. Ay, day. Noon pa man, suki na ng iba't ibang mga programa ang paranormal investigator na si Ed Caluwag. Pero talagang nagmarka siya sa sunod-sunod niyang paglabas sa ating programa. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Inuulit ko! Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Bakit ka naririto? Sagutin mo ako, bakit nandito ka? Ang pinakahuli nung inimbestigahan niya ang ghost ship daw ng Siquijor. Sa ngayon, nararamdaman ko ang lakas ng presensya nila. Nakakapanghina. Nakalaunan na pag-alamang barko pala talaga. Dahil doon, pinag-usapan ng husto si Ed online. It's more on elementals. lalo ngayon. Basa yung tubig, basa yung mga damo. Naglabasan pa nga ang mga ka-look-alike niya, katulad ng estudyanteng si Rose Ann. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Break time daw sa school nung naisipan niyang gayahin si Ed. Hiramin niya daw yung bonnet, tapos sinuot niya po sa akin, tapos parang may kamukha daw, kaya humiram sila ng salamin. Nilagyan nila ako dito ng yung sakilay. Kamukha ko daw po si Ed Caluwag. Pero matapos ang ingay na nilikha ng investigasyon ni Ed sa ghost ship, wala nang narinig pa tungkol sa kanya. Gayunman, tila hindi nabawasan ang interes sa kanya. May mga humiling na maitampok siyang muli sa aming programa at masuri rin kung sino nga ba si Ed Caluwag. Heto ang kanyang mga paliwanag tungkol sa kanyang mga nararamdaman at nakikitang pangitain daw. May series of dreams akong nakikita. Continuously, nananaginip ako ng event. Napapanaginipan ko yung isang event na parang maraming tao, tapos maraming ilaw, tapos may kabaong, tapos may mga tao akong nakikita, hindi ko pa kilala. Naninindigan si Ed na meron talaga siyang espesyal na kakayahan. Nagkaroon daw siya nito matapos dumaan sa malubhang karamdaman. Parang nag-start ako na nagkaroon ako ng lagnat, nag-polio. Yung almost 2 years ako na nasa bahay lang. Na-diagnose ako before na mayroong rheumatic heart disease. Parang ang hirap-hirap na lahat sila naglalaro tapos kinakaway-kawayan lang nila ako. So parang doon na umikot yung mundo ko sa loob ng sa rocking chair, sa bintana. During that time, mas uunahin namin yung pagkain kasi yung magpa-doktor. Kasi yung tatay ko, karpintero siya, hindi naman laging may trabaho. Minsan, kung may sakit ka, punas-punas lang, nilalagnat ka. To the point na hindi nila alam na malala na pala siya. Gusto kong magtampo, kaso problema, nakikita ko naman na halos dumadating nga sa point na isang beses lang kami kumakain Yung kung ano yung laman ng palabigasan, minsan 2 gatang na bigas, pagkakasyahin niyo pa yon sa loob ng maghapon, minsan hanggang kinabukasan pa. Gusto ko talagang lumabas, gusto kong maglakad, gusto kong maging normal, gusto kong makipaglaro. Unti-unti, pag wala yung tanay ko, bumababa ako dun sa aking rocking chair, mahawak ako sa mga gilid, pinipilit kong maglakad. As in talagang struggle, masakit, mahirap. 7 taong gulang daw siya nung una niyang napansin na siya'y kakaiba. Every time, meron akong kalarong bata. All the while, alam ko, kapitbahay lang namin. But then, one time na tinatawag ako ng nanay ko para kumain, sabi niya, kakain na tayo. Sabi ko, yung bata, dito na natin pakainin. Sabi niya, sinong bata? Wala naman daw bata. Ayon sa kanya, ang mga hindi maipaliwanag na bagay, sinundan siya hanggang sa eskwelahan. Natakot ako kasi nagtataka ako bakit ako lang yung nakakakita, sila hindi. Samantalang magkakasama kami, tinuturo ko sa kanila, hindi nila nakikita. Dumating pa sa point na tinutokso nila ako na para kami toyo, wala naman, kasi sinasabi mong meron. Nananakot ka lang Dahilan, kaya raw siya na-bully sa eskwelahan.
lalapit sa'yo, tapos tatawagin kang ET, konektado doon sa palabas na extraterrestrial. Yun yung madalas nilang itinutukso. Dahil madalas daw siyang inaapi noon, naghanap siya ng kakampi na may kakaibang karunungan. Binigyan niya ako ng mga orasyon. Sabi niya, pwede mong gamitin to pagka nabubuli ka. Nag-start ako mag-seek ng ganyan out of hatred. Galit sa mundo, galit sa tao. Kaya parang nangyari, ginawa ko siyang way para sana makaganti. Parang hindi ko nature na gumanti eh. Ang mga natutunan ni Ed, ginamit daw niya para mapuksa ang mga puwersa ng kadiliman at para makapanggamot. Ito yung time na unti-unti ko na-embrace na meron pala talagang ganon. Nag-aral ako ng mga Latin, yung mga spells. May series of dreams akong nakikita. Nakita ko yung tatay ko, hawak-hawak ko, namatay sa kamay ko. Nakita ko lahat yan before it happens. Tatay ko, kumakain ng mangga, masaya siya. Sana man lang kako, hindi ko na siya pinakain ng mangga. Kasi that time na kumain siya ng mangga, nasa mid siya, tapos nag-blow siya ng blood. Sana man lang kako, hindi ko na siya pinakain ng mangga. I took it as a burden sa akin na alam ko na mangyayari, wala akong ginawa. Ang bigat-bigat sa akin na pakiramdam ko ako yung reason bakit namatay yung tatay ko. Dito sa Panasahan sa Malolos, Bulacan, kung saan siya lumaki at nakilala bilang Boyet, siya raw ang naging takbuhan ng mga may sakit. Katulad ng anak ni Maricel na muntikan na raw mamatay. Isa siyang magaling manggagamot kasi halos lahat ng mga tita ko sa kanya ko dinadala. Na mga nagsasabi na kamag-anak pa man din. O, yung anak mo, yung ba makakatapos ba yan? Eh, kita mo nga, maglakad lang, hindi makalakad. Hindi magkakatrabaho yan. Kasi sino ba namang school ang tatanggap dyan? Tinan mo nga yung itsura. Lahat yun, tinake ko na challenge. Kailangan i-prove ko sa kanila. Nakapagtapos si Ed ng BS Elementary Education. Naging elementary teacher din siya. Masaya na naman ako kasi na-prove ko na naman na mali sila. No, sige, may trabaho pero hindi naman magkakaasawa yan. Baka nga hindi magkaanak yan eh. Pero dahil may mga ganun akong naririnig, even yung mga barkada ko, sila syempre may mga girlfriend. Kala nila ako wala. So, that's the time na dumating yung point na nag-asawa ako. Nagkaasawa, nagkaanak, pero kalaunan nagkahiwalay ng kanyang unang misis. Hanggang nakilala niya ang bagong bumihag sa kanyang puso, si Marilyn. Nag-request siya sa Messenger. The rest is the history. Hanggang ngayon nagsama na kami. Sana nga si Ed Kaluhog na forever ko. Di na ako naniniwala basta andyan si Sir Ed. Pagka sinasabihan siya lang hindi maganda, siyempre masakit. Akala ko kasi hindi ako masasaktan ng gano'n. Nakakasakit na nasa damdamin doon. Sabi niya, huwag mo na lang pansinin. Talagang gano'n. Actually, unang-unang gusto kong pasalamatan yung mga bashers eh. Sila din yung naging reason bakit si Ed Kaluwag kilala. Kahit saan ako makarating, sasakay ako ng taxi, biglang yung taxi, bubuksan yung pinto. Sir, pa-picture naman na. Tapos bigla-biglang, mayroong maririnig mo pa rin. Sir, hindi ka ba nagpunta rito para makipag-away? Sa lahat ng mga nambash, nagalit o nainis sa kanya, meron siyang mensahe. For the record, malaki yung utang na loob ko sa KMJS. Never akong nagtanim ng galit o sama ng loob. Actually, sabi ko nga, kailan ba yung next na lakad? Una-una, palagi ko naman tinatayuan kung ano yung mga nakita ko. Kasi iba yung sinasabi ng technology, iba yung sinasabi ng side ng paranormal. Pero since I'm a paranormal investigator, so yung terms ko, it's all about paranormal. Ayoko na from the start, para lang ma-please lahat, babaguhin ko yung stand ko. Try nyo munang alamin ano ba ang nasa likod namin bago kayo magsabi na mali kami, na palpak kami, hindi kami tama. I speak in behalf of all the paranormal investigators. Sinasabi nila palpak, mali, ganito. Kilalanin nyo muna kami. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Uulit ko! Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Bakit ka naririto? Sagutin mo ako, bakit nandito ka? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.